So, Assalamualaikum and good morning to each and everyone. So, I am one of the reporter of Group 6. So, my topic is all about penalties of RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, my other group mates tackle about the definition of terms, chemical, importance, and negative uh, negative implementation of this RA 9165. So, my topic focuses all about penalties lang. So, let's go into the other penalties. So, guys, kung mapapansin nyo is iilan lang na penalties yung kinuha ko dito kasi yun lang talaga yung pinaka-importante or yun lang yung napapabalita ngayon. Yung mga kung ano man yung napapabalita or yung mga trends sa na naririnig natin sa maparadyo man yan or TV or dyaryo na nababasa natin. Kasi kung kukunin ko lahat yung penalties ng RA 9165 is masyadong mahaba at mahaba-habang talakayan yun. Kaya ang kinuha ko lang is yung kung ano ba yung talaga yung common na or naririnig natin usually sa balita or nababasa natin sa dyaryo. So, here are one of the penalties of RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, importation of dangerous drugs and controlled precursor and essential chemicals. So, ito na yung one of the penalties of RA 9165 is yung pag-i-import o yung pag-aangkat ng mga illegal na droga. Like for example yung naririnig natin sa balita or nakikita natin is yung pag-i-import ng illegal na droga at mga ilang chemicals na ini-import na walang mga legal na dokumento sa Bureau of Customs. This is maaaring patawan ng imprisonment ranging from 12 years and 1 day to 20 years at danyos na nagkakahalaga ng 100,000 pesos to 500,000 pesos shall be imposed upon any person. So, kung mapatunayan man na nag-aangkat ka ng droga or nag-aangkat ka ng mga ibang chemical na walang legal na dokumento is maaari kang patawan ng 12 taong pagkakakulong hanggang 20 years at 20 years at danyos na nagkakahalaga ng 100,000 piso hanggang 500,000 pesos. Kung sino man ang mapatunayan nito, mapagobyerno man or normal na tao, is pwede siyang patawan ng mga ganitong pagkakakulong at danyos. So, next. Sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs. So, ito naman yung pagbebenta or yung pagte-trade sa kung sino mang ite-trade mo or pagde-deliver, distribution, pag-aangkat pa rin. At transportation is maaaring patawan ng maaaring patawan ng imprisonment between 12 years and 1 day to 20 years and fine ranging from 100,000 pesos to 500,000 pesos. So, parang parehas din siya sa pag-aangkat kasi halos magkaparehas lang din sila yung pagsisale or yung pagbebenta, trading, administration, dispensation, pagdi-deliver, or halimbawa is isa kang distributor ng illegal na droga is pareho lang din yung danyos sa pag-aangkat nito, which is yung imprisonment na nagre-range ng 12 years to 20 years and a fine ranging to 100,000 pesos to 500,000 pesos shall be imposed in any person. So, as I said a while ago, kahit sino man ay pwedeng patawan nito, mapagobyerno man or normal na tao. Basta may sapat na ebidensya na isa kang nagbebenta, nagtitrade or distributor ng illegal na droga.
Next. So, possession of dangerous drug. So, ito man naman yung pagdadala or yung pagdadala ng illegal na droga, which is life imprisonment and a fine ranging from 400,000 pesos to 500,000 pesos. So, yung pagdadala pala ng droga is life imprisonment. When you say life imprisonment is panghabang buhay. At danyos na nagkakahalaga ng 400,000 pesos to 500,000 pesos. May pero, if the quantity of methamphetamine hydrochlide or shabu is 10 grams or more but less than 50. So, if yung dinadala mong droga is 10 grams or more, is pwedeng ipataw sa iyo yung life imprisonment at danyos na nagkakahalaga ng 400,000 to 500,000. So, next. So, ito naman yung ibang pataw sa pagdadala pa rin ng droga. So, imprisonment of 20 years and one day to life imprisonment and a fine ranging from 400,000 pesos to 500,000 pesos. So, may pero pa din. If the quantities of dangerous drugs are 5 grams or more but less than 10. So, halimbawa, pag mapatunayan na isa ka sa mga nagdadala ng droga ay halimbawa is 5 grams or more, is pwedeng ipataw sa iyo itong 20 years or mas worse is life imprisonment with na nagre-range na danyos na 400,000 pesos to 500,000 pesos. So, ilan dito ay yung mga mababanggit ko ay is 10 grams of opium, morphine, heroin, cocaine, and hydrochlide marijuana resin or marijuana resin oil. Mahaba-habang babasahin to, pero in short is shabu or dangerous drugs such as but not limited to MDMA. Ito yung mga makabagong illegal na droga ngayon is yung ecstasy, PMA, TMA, LSD, GHB, and those similarly designed or newly introduced drugs and their derivative. Yung mga dangerous talaga. Ito yung talaga yung mga makabagong droga na ngayon na bagong inaangkat sa panahon ngayon. Without any therapeutic value of if quantity possessed far beyond therapeutic requirements, or 300 grams or more than less than 500 grams of marijuana. So, if mapatunayan na kahit saan man dito na inaangkat or dinadala mo is pwede kang patawan ng 20 years na pagkakakulong or mas worst is day to life imprisonment at danyos na nagkakahalaga ng 400,000 to 500,000 pesos. So, next. So, possession of drugs during parties and social gatherings or meetings. So, ito pa rin yung pagdadala ng droga. Pero, during parties, ito na yung mga dinadala ng mga makabagong droga, which is yung mga ecstasy, PMA, yung binanggit ko sa last na tinakil ko kanina. Any person found possessing any dangerous drugs during a party or a social gathering or meeting or in proximate company of at least 2 persons shall suffer the maximum penalties provided for in section 11. So, yung section 11, which is yung binanggit ko kanina, yung possession of dangerous drugs act. So, kung napapansin nyo is pinili ko lang. Kasi ito lang kasi yung mga naririnig natin usually sa balita or sa nababasa natin sa radyo or sa magazine na kung ano man yung news na nababasa natin. Kasi kung kukunin ko lahat yung penalties na yun, as I said a while ago, is mahaba-habang talakayan. Mahaba-habang talakayan kasi magmula section 4 hanggang section 30 siya.
talaga. So, ganun talaga siya kahaba. So, yung kinuha ko lang is, kumbaga, kung ano lang yung usually na naririnig natin or usually na napapalitas sa panahon ngayon. So, if mapatunayan na nagdadala ka ng droga during parties or social gatherings or meetings, is pwedeng ipataw sa iyo yung maximum penalties, which is yung day to life imprisonment. So, panghabang buhay na pagkakakulong at danyos na nagkakahalaga ng 400,000 to 500,000 pesos. So, next, use of dangerous drugs. So, ito naman yung paggamit ng illegal na droga. If a person apprehended or arrested who is found to be positive or for use of any dangerous drugs after a confirmatory test shall be imposed a penalty of a minimum of 6 months rehabilitation in a government center for the first offense. So, kung mapatunayan man na gumagamit ka ng illegal na droga, tapos if nag-drug test ka ulit, tapos mapatunayan na talagang gumagamit ka, is pwedeng ipataw sa iyo yung first offense na 6 months rehabilitation sa mga any government center. So, if apprehended using any dangerous drugs for second time, he or she shall suffer the penalty of imprisonment ranging from 6 years day to 12 years, and a fine ranging from 50,000 pesos to 200,000 pesos. So, if mahuli ka ulit ng mga otoridad for the second time around, pwede nang ipataw sa iyo yung penalty of imprisonment, which is nagre-range siya from 6 years to 12 years at danyos na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. So, shukran and thank you for listening. That's all. Thank you.